Bukod sa paglutang ng ilang biktima umano ni Kibuloy, ano pa ang nasiwalat sa pagdinig kaugnay sa mga ibinabatong akusasyon sa kanya, Asher? Monica, lumabas din sa pagdinig ng Senado na umaabot sa nasa 200 yung mga kababaihan na nabiktima umano ng ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Batay yan sa tala ng Philippine National Police. 68 sa mga yan ay natukoy na ng pulisya at ayon sa PNP ay patuloy pa rin yung ilang mga pang-aabuso, partikular na yung human trafficking na sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy. Ngunit umaasa sila na pababa na rin ang bilang na ito lalo pat nabuksan na ang kaso at investigasyon kaugnay nito. Sleeping beside a man I believe to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Matapos ang 3 dekadang pananahimik, isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdeweza ang naranasang sexual na pang-aabuso sa kanya ni Apollo Kibuloy. Simula umano 1993, makailang ulit siyang nakaranas ng sexual abuse mula sa religious leader. Ibinunyag din ni Valdeweza ang mga pang-aabuso sa iba pang mga miyembro ng KOJC, kabilang na mga menor de edad. Naghirap ang maraming workers at members sa pagkaruling at pagsulisit sa bawat tao sa lahat ng dako dito sa ating bansa. May namatay, may na-aksidente, may nakulong, may mga na-rape pa na hindi na nai-report. Dahil baka hindi paniwalaan at baka makapag-fasting pa dahil may kasalanan na itinago, kaya napahintulutang nangyari. Lahat may kota, di ba? At nang nais na niyang kumala sa grupo at napansin ang kanyang pag-iwas, pinarusahan umano siya. October 15, 1998, I was sent back here to receive a punishment through prayer and fasting in the guise of spiritual discipline. And the fasting they planned for me was beyond my imagination. It took me 7 months to suffer hunger and isolation in the mountain of Tamayong in Kalinan, Davao City. Ikinulong rin anya siya ng ilang buwan sa madilim na kwarto na may matigas na kama at hindi siya binibigyan man lang ng kumot kahit humihingi siya. Hanggang dumating ang pagkakataon na makaalis siya ng walang paalam noong 1999. Inihayag naman ng isang babaeng Ukrainian national ang umunoy tinatawag na pastoral ministry kung saan may mga babaeng inaabuso din ni Kibuloy. So he will say that because nobody can deny that there is a pastoral ministry, even Mr. Kibuloy himself, and everybody knows that only girls and young and beautiful women are included there. And everybody knows, nobody can deny, even the full-time workers, that we all live separate from any others, under the same roof. Our rooms are next to him, so he have free access to every room, to each room. Ilan pang testigo sa pang-aabuso ni Kibuloy ang humarap sa Senado, ngunit lahat ng alegasyon na ito ay tinanggi ng KOJC leader. Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. Maging ang umano'y Angels of Death ay pinabulaanan ni Kibuloy. Hindi ko po, imbento po nila yan. Ngunit pinatotohanan naman ito ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Director Brigadier General Nicholas Torre III. Isang chart ang ipinakita ng mga kinatawan ng PNP kung paano ang mekanismo ng Angels of Death. Pastor Apollo Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term angels of death to threaten the members who violates the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOJC. Thus, the angels of death was established in 1990.
Ayon pa sa pulisya, si Quiboloy mismo ang pumipili ng mga magiging miyembro ng Angels of Death na may background sa military at security training. Isa umano itong secretive group na loyal kay Quiboloy na kayang magpataw ng pisikal at psychological na pananakit. Monica, kanina ay nag-adjourn na ang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pagdinig nito o investigasyon kay Apollo Quiboloy. Ibig sabihin, ito na yung huling pagdinig ng Senado sa religious leader at magsasagawa na sila ng committee report para sa o kaugnay sa panukalang batas o maaaring pag-aamyenda sa batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.